Magandang araw mga bata! Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang nailalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining. Anong uri ng kabuhayan ang mga ito? Tukuyin kung ito'y dati ng kabuhayan o makabagong kabuhayan. Ang nasa kaliwang larawan ay dati ng kabuhayan at ang nasa kanang larawan ay makabagong kabuhayan. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad o kabuhayan. Ang kabuhayan, pananamit at libangan ay magkakaugnay dahil ang uri ng hanap buhay ng isang tao ay maaaring makaapekto sa kanilang pananamit at uri ng libangan. Ang mga nagtatrabaho sa opisina ay may formal na pananamit at maaaring mas gusto ang mga libangan na may kinalaman sa pagpapahinga. Samantalang, ang mga manggagawa sa bukid ay mas komportable sa kasuotang angkop sa kanilang trabaho at karaniwang libangan ay may kinalaman sa kalikasan. Kabuhayan, mga pinagkakakitaan o pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin. Mga halimbawa ng pagbabago sa komunidad ayon sa kabuhayan. Noon, paggamit ng kalabaw o baka para sa pag-aararo sa bukid at karaniwang pagtatanim ng palay, mais at iba pang pananim. Ngayon, pagtatrabaho mula sa bahay gamit ang teknolohiya tulad ng work from home, freelance work at online jobs. Noon, paggamit ng mga maliit na bangka at lambat para mangisda sa mga ilog, lawa o dagat. Ngayon, pagtatag ng mga negosyo na nakabase sa teknolohiya tulad ng software development, apps, e-commerce platforms, at iba pang tech-based solutions. Noon, paggamit ng tradisyonal na habihan para gumawa ng tela, banig at iba pang produktong yari sa seda o himaymay ng apaka, ratan o iba pang materyales. Ngayon, pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management systems, educational apps at virtual classrooms. Noon, paggawa ng mga palayok at iba pang kagamitan sa kusina gamit ang putik o luwad. Ngayon, paglikha ng digital na content tulad ng videos, podcast, blogs at social media content. Pagbasa at pagbigkas ng tula. Kabuhayan noon at ngayon. Noon sa bukid, buhay ay payapa. Mga magsasakay nag-aararo sa lupa. Sapat ang ani sa pang-araw-araw, kahit simple, puso'y laging masaya't matibay. Ngayon ay nagbago, umunlad ang bayan, negosyo'y dumami, trabaho'y nagdaan. Mga pabrika at tindahan, abala sa paggawa, kita'y lumago, buhay ay nag-iba. Sa kabila ng progreso, may hamon na dala, trapiko at polusyon sa lungsod ay problema. Ngunit may pag-asa sa tulong ng lahat,
pagbabago'y gaganda kung tayo'y magtutulungan. Kabuhayan noon at ngayon, magkaibang yugto, ngunit aral ay iisa, sa puso'y totoo. Ang tunay na yaman hindi lang sa pera, kundi sa pagkakaisa, pag-ibig at pagkalinga. Ano-anong pagbabago sa kabuhayan ang nasambit sa tulang binasa? Sa inyong lugar na kinabibilangan, ano-ano ang inyong mga nakitang pagbabago ayon sa kabuhayan? Gawin natin. Basahing mabuti ang mga pangungusap sa bawat bilang at isulat ang noon o ngayon kung ito ay tumutukoy sa pagbabagong kabuhayan. Ang pangangaso ay isa sa mga kabuhayan ng mga tao. Ito ay noon. Maraming mga call center hubs na makikita sa bayan. Ito ay ngayon. Paggamit ng mga modernong makina sa pagtatanim. Ito ay ngayon. Nagkaroon ng mga naglalakihang pabrika sa komunidad. Ito ay ngayon. Paggamit ng kalabaw or baka para sa pagsasaka. Ito ay noon. Sa iyong palagay, nakabuti ba ang pagkakaroon ng pagbabago sa kabuhayan sa komunidad? Gawin natin. Lagyan ng check ang bawat bilang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagbabago sa komunidad sa kabuhayan at X naman kung hindi. Paggamit ng tradisyonal na habihan para gumawa ng tela, banig at iba pang produktong yari sa himaymay o seda ng abaka, ratan o iba pang materyales. Ito ay X. Paggamit ng online platforms at tools para sa pagmemerkado at pagpromote ng mga produkto at serbisyo. Ito ay check. Paglikha ng digital na content tulad ng videos, podcast, blogs at social media content. Ito ay check. Paggamit ng nakagawiang paraan ng pagpapatuyo ng isda upang maging daing o tuyo. Ito ay X. Pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management systems, educational apps at virtual classrooms. Ito ay check. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!